Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Noong March 11, 2025, nagulantang ang buong Japan nang mapaslang ang isang live streamer habang naglalakad sa kalsada ng Shinjuku sa Tokyo. Naka-live ito ng mga oras na iyon nang biglang may isang lalaki na umatake sa kanya. Habang naka-live stream, bumagsak ito sa kalsada at napanood ng kanyang mga viewers ang lahat ng pangyayari. Nakita din ng mga viewers ang muka ng salarin. Sino kaya ang lalaking ito at ano ang naging motibo sa pamamaslang? Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na sinapit ni Airi Sato o mas kilala rin sa kanyang pangalan sa social media na Mogami Ai. Muli tayong dadalhin ng kasong ito sa Japan. Base sa mga reports, mayroong halos 105 million social media users sa Japan sa kasalukuyan at inaasahang tataas pa ito ng 118 million pagtungtong ng 2028. Tinatayang nasa 19% naman ng bilang na ito ang mga social media influencers. Kalimitang ginagamit na social media ng mga Japanese ang Line, YouTube, Instagram, X, Facebook at TikTok. Ang iba naman, kalimitan ay medyo may edad na mga lalaki ay Huwatch o Fuwachi ang ginagamit. Sa platform na ito, palaging nagla-livestream ang dalagang si Airi Sato o mas kilala rin sa pangalang Mogami Ai. Si Airi Sato ay isang live streamer na nagmula sa Tama, Japan. Nagsimula ang live streaming career ng dalaga ng high school pa lamang ito. Habang nagla-livestream, kalimitan ay naglalakad si Airi sa iba't ibang parte ng Tokyo. Ayon sa mga kaibigan at kaanak ni Airi, bago magsimula ang dalaga sa pagla-livestream ay mahiyain ito at may pagka-introvert. Sweet and very innocent ang personality ni Airi kaya't marami ang humanga sa kanya. At dahil nga dito, unti-unting lumago ang kanyang mga taga-subaybay. Ayon sa pamilya ni Airi, simula nang maging komportable ang dalaga sa pagla-livestream ay ito na ang naging mundo ng dalaga. March 11, 2025. Maagang umalis si Airi sa kanilang bahay upang pumunta ng Tokyo para mag-livestream. Nang marating ang Yamanote Line, sinimulan niya ang live streaming na may pamagat na A Walk Around the Yamanote Line. Ngunit natigil ang live streaming nang marating nito ang Takada Nobaba Station sa JR Yamanote dahil bandang 9:50 ng umaga bumagsak na ang dugo ang katawan ng dalaga sa kalsada. Isang lalaki ang umatake sa dalaga habang kausap nito ang kanyang mga followers sa livestream. Mahigit 30 tama ang natamo ni Airi sa ulo, leeg at buong katawan. Nang mangyari ang pag-atake, mahigit 2,000 followers ang nanonood sa dalaga sa livestream. Nasaksihan ng lahat ng manonood kung paano inatake si Airi ng sospek. Nakita nila kung paanong bumagsak si Airi sa kalsada. Rinig na rinig nila kung paano naguhumiyaw si Airi ng tulong habang inaatake siya ng salarin. At katulad ng nabanggit kanina, nakita din sa screen ang muka ng salarin bago maputol ang livestream. Akala ng ibang mga followers ay joke o prank lamang ang lahat. Ngunit marami ang nabahala kaya't ang iba ay tumawag na rin sa pulis upang i-report ang insidente. Ayon sa mga sources, kaliwat kanang tawag ang natanggap ng Shinjuku Police mula sa mga followers na nakasaksi ng insidente. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen at doon ay natagpuan nga nila si Airi na kritikal na ang kalagayan. Naliligo ito sa sarili niyang dugo. Nagulat pa nga ang mga pulis na buhay pa rin ang dalaga sa dami ng tama nito sa buong katawan. Mabilis na naitakbo sa ospital ang dalaga, ngunit sa kasamaang palad ay binawian din ito ng buhay makalipas lamang ang ilang oras. Base sa medical report,
excessive bleeding o pagkaubos ng dugo ang ikinamatay ng dalaga dahil sa napakaraming tama nito sa buong katawan. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa Japan at nagbigay ang media ng extensive information patungkol sa kaso. Dahil sa coverage ng media, nagkaroon pa nga ng misunderstanding dahil may isa pa palang celebrity sa Japan na parehas ang pangalan na Mogami Ai. Katulad ng nabanggit kanina, Mogami Ai ang screen name ni Airi sa social media. Ngunit may isa pang celebrity na ganoon din ang pangalan at isa itong sikat na artista at voice actress. Akala ng mga tao ay ang aktres ang nasangkot sa insidente, kaya't kinailangang maglabas ng kumpanya nito ng isang press release upang klaruhin ang lahat na kapangalan lamang ng aktres ang dalagang pumanaw sa insidente. Nagpaabot sila ng pakikiramay sa pamilya ni Airi Sato at nanawagan din sila ng hustisya para sa pagkamatay ng live streamer. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natagpuan ng mga pulis ang isang 13 cm hunting knife sa pinangyarihan ng krimen. Base sa mga pulis, ito ang ginamit ng salarin na armas upang paslangin ang dalaga. Isinailalim sa pagsusuri ang nasabing hunting knife at dito ay nakumpirma ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng salarin. Nangyari ang krimen 300 meters southwest sa Takada Nobaba Station. Nireview nila ang mga security cameras at footages sa mga lugar na malapit sa pinangyarihan ng insidente. In-interview din nila ang mga witness na siyang nakasaksi mismo ng krimen. Base sa isang 53 years old na lalaki na isang construction worker. Nasa second floor siya ng gusali nang marinig niya ang malakas na hiyaw ni Airi. Mga 50 meters ang layo niya mula sa pinangyarihan ng krimen at dinig na dinig niya ang pagsigaw ng dalaga. Idinagdag din ng lalaki na tumagal ng halos 1 minuto ang pagsigaw ni Airi. Tumakbo siya sa may bintana upang makita kung anong nangyayari. At doon ay nakita niya ang isang babae na naka-gray sweatshirt na nakahiga sa kalsada. May isa di umunong lalaki na nakasuot ng itim na coat sa tabi ng babae. Nakatingin ito sa dalaga habang nakahiga ito sa kalsada. Hindi niya mismo nakita ang pananaksak kaya't akala niya nung una ay tinutulungan nito ang babaeng nakahandusay sa kalsada. Base sa impormasyon na ito, natunto ng mga pulis ang sospek sa krimen. Ang lalaking ito ay si Kenichi Takano, 42 years old. Naaresto ito isang araw matapos ang insidente. Naninirahan si Takano sa Oyama sa Tochigi Prefecture, 50 miles north of Tokyo. Nadiskubre din ng mga pulis ang ilan pang mga hunting knife sa bahay ni Takano. Ayon sa salarin, binili niya ang mga hunting knives online, kasama ng hunting knife na ginamit niya upang paslangin ang live streamer. Ayon sa testimonya ni Takano, ilang taon na siyang followers ni Airi sa Fuwachi. Nang araw ng insidente, nalaman niya di umano na pupunta ito ng Tokyo kaya't sinundan niya ang dalaga. Natunto niya ang eksaktong lokasyon nito base sa mga signs at mga building na nakita niya sa background habang nagla-livestream si Airi. At nang matunto niya nga ang dalaga, hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Inilabas nito ang kanyang hunting knife at saka pinagsasaksak ang biktima. Malumanay na ipinaliwanag ni Takano ang lahat sa mga pulis. Hindi siya tumanggi sa kasalanang kanyang nagawa. Ngunit halata sa mukha ni Takano na hindi niya pinagsisisihan ang pagkakapaslang niya sa dalaga. Dito na rin ipinaliwanag ni Takano kung bakit niya nagawa ang krimen. Ayon sa testimonya ng sospek, una silang nagkakilala sa isang club kung saan nagtatrabaho si Airi. Nagtatrabaho ito doon bilang isang hostess at isa siya sa mga parokyano ng club. Noong mga panahong iyon, hindi niya alam na nagla-livestream pala ang dalaga. Nangyari ang unang pagkikita ng dalawa, mga 4 na taon na ang nakakalipas. Nang malaman niya na live streamer pala ang dalaga, finalo niya ito sa Fuwachi at dito na nga nagsimula ang koneksyon ng dalawa. Ayon kay Takano, madalas siyang nagbibigay ng tips sa dalaga sa tuwing magla-livestream ito. Nag-launch ang Fuwatch o Fuwachi noong 2015 at katulad ng nabanggit kanina, popular ito sa mga older age group sa Japan.
Mas mataas ang return rate for viewers sa platform na ito at mas mataas din ang mga donations at tips. Ngunit ang connection ng dalawa ay lumagpas pa sa mga simpleng tips. Ayon kay Takano, noong una ay maliliit na tip lamang ang ibinibigay niya sa dalaga. Ngunit nang lumaon, nangungutang na rin sa kanya ang live streamer. Iba't iba ang rason ng dalaga sa tuwing mangungutang ito. Minsan ay dahil may babayaran itong bills, may kailangan ang kanyang mga kapatid na babae o mga simpleng rason na wala itong pera. Ayon kay Takano, pumalo ng halos 2.5 million yen o kulang-kulang 1 milyong piso ang naibigay niya kay Airi. Hindi mayaman si Takano, wala itong ganoong kalaking pera. Ngunit dahil sa kagustuhang matulungan si Airi, may mga pagkakataon na nagloloan ito ng pera sa loan shark upang mapaluwagan ang dalaga. Palaging iniintindi ni Takano si Airi, kaya't nagtagal at nagpatong-patong na ang utang ng dalaga sa kanya. Taliwas sa pagpapaluwag nito kay Airi, si Takano naman ang nalagay sa alanganin dahil siya naman ang nalubog sa pagkakautang. Sa tuwing sisingilin niya ang dalaga ay palagi itong may dahilan. Naiwan ang wallet niya, nakatulog siya o di kaya naman ay wala itong pera. Dahil sa paulit-ulit na pagbigo sa kanya ni Airi, nagpasya si Kenichi na kasuhan si Airi at nanalo siya sa kasong ito noong 2024. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pa rin siyang nakuhang resolusyon mula sa dalaga. Naasar pa nga sa kanya ang dalaga kaya't binlock din siya nito sa social media. Sinubaybayan ni Takano lahat ng galaw ni Airi at maliwanag sa kanya mga post na maayos naman ang buhay nito kaya't hindi niya matanggap na binabaliwala siya ng dalaga. Dahil sa paulit-ulit na pangluloko ni Airi sa kanya, unti-unting namuo ang galit sa puso ng sospek. At dito na nga nagsimula ang maitim na plano ni Kenichi Takano. Alam ni Takano na imposible siyang makabili ng baril dahil mahigpit ang batas sa pagmamayari ng baril sa Japan. Kaya't nagpasya siya na hunting knife na lamang ang gagamitin niya upang isakatuparan ang kanyang paghihiganti. Sinubaybayan ni Takano ang mga live stream ni Airi upang mapinpoint agad kung nasaan ito. At noon ngang March 11, 2025, nangyari ang pamamaslang. Noong una ay hindi masyadong naniniwala ang mga pulis sa pahayag ng sospek na maaaring isa lamang itong masugid na fan at maaaring na-obsess ito sa dalaga. Nang hindi nakuha ang atensyon na nais niya kay Airi ay nagdesisyon itong tapusin ang buhay ng live streamer. Ngunit matapos ma-analyze ng mga pulis ang cellphone ng dalawa, napatunayan nila na nagsasabi ng totoo si Takano at nagsimula ang lahat ng ito noong pang 2022 sa mga text messages nila sa application na Line. Katulad ng nabanggit kanina, napakaraming beses na nangutang ang dalaga kay Takano. May ilang mga pagkakataong dahil naiwan di umano nito ang kanyang pitaka. May isang pagkakataon na nangutang ito para naman sa kapatid niyang babae na may ninautang di umanong pera sa kanyang dating nobyo. May isang pagkakataon din na nagsuka di umano siya ng dugo at kailangan niyang bumili ng gamot. May isang pagkakataon din na nangutang ito sa binata dahil na-pressure di umano ito ng mga kaibigan na bumili ng isang mamahaling bote ng champagne dahil birthday ng isa sa kanyang mga kaibigan. Kalimitan ay maliliit na halaga lamang ang perang inuutang ni Airi, ngunit nang lumaon ay malalaking halaga na ang hinihiram nito kay Takano. Para mapagbigyan ang hiling ni Airi, naglakas loob si Takano na mag-loan sa mga loan shark. Ngunit nang lumaon, ang pagkonsinting ito ni Takano sa mga kapritsyo ni Airi ang siyang sumira sa kanyang buhay. Nalubog ito ng nalubog sa pagkakautang. Sinubukan niyang singilin ng dalaga, ngunit katulad ng nabanggit kanina, walang naging pagbabago sa dalaga. Nagpadala si Takano ng huling mensahe kay Airi noong March 7th. Nagmamakaawa na magbayad ito kahit na 10,000 yen lamang dahil walang-wala na talaga ito, ngunit hindi pa rin nagbayad ang dalaga. Ang tanging naging sagot nito sa kanya ay hindi nito nabasa ang kanyang text message dahil uminom di umano siya ng pampatulog kaya't hindi kaagad nito nabasa ang kanyang text message. Ito ang huling pagkakataon na ibinigay ni Takano sa dalaga,
Ngunit mas pinili nitong hindi makipag-areglo kay Takano. Kaya't nang matanggap niya ang notification na naka-live ito noong March 11th, sinundan niya ang live ng dalaga at nang matuntun niya ito ay hindi na niya pinalagpas pa ang pagkakataong iyon upang makapaghiganti. Naging maliwanag kay Takano na ginagamit lamang siya ni Airi upang mapunan lahat ng kakulangan nito sa pera. Sa kasalukuyan, si Takano ay nakakulong habang naghihintay ng kanyang trial. Ngunit base sa Japanese law, si Takano ay maaaring mabigyan ng parusang habang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan. Although hindi ito ang unang insidente na may napaslang ng mga social media personality, naging maliwanag sa kasong ito na napakamapanganib kung hindi magkakaroon ng malinaw na boundaries ang relationship between the social media personality at ng kanyang mga fans. Lalong-lalo na kung may involved na pera at sumusobra na ang pagbibigay. Marami ang nakisimpatya sa pagkasawi ng dalaga, ngunit marami din ang nakaintindi kung bakit nagawa ni Takano ang krimen. Para sa ilan, sumobra ang paggamit ng live streamer kay Takano at maaaring naghihintay din itong dumating ang punto na magustuhan din siya ng dalaga kapalit ng lahat ng ibinigay nito kay Airi. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.